Papa Dudut. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Megan, lagpas na sa 30 ang edad. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang kaganapang nagpabago sa buhay namin ng asawa kong si Lander. Maaga kong naging asawa si Lander. 20 years old lamang kami nang maisipan naming magpakasal. Hindi namin yon sinabi sa mga magulang namin lalo't kakagraduate lang namin sa college noon. Magkabatch kasi kami at parehas kami ng mga pinasukang paaralan mula elementary hanggang kolehiyo. Hindi lang yon. Magkaharap din ang bahay namin, naging childhood friends kami. Bata pa lamang kami ay pinapares na kami sa isa't isa. Bagay daw kami, pareho kaming singkit at maputi. Kahit sa mga kasalan kami lagi ang magkapares. Mula sa pagiging flower girl at ring bearer hanggang sa maging opisyal na kaming abay sa kasal ay kami pa rin ang pinagpapares. Laging pinapakita sa amin ng mga kakilala namin ang kilig nila sa tuwing magkasama kami sa okasyon. Parang pinares na talaga kami sa isa't isa. Ako ang unang nagkagusto sa amin ni Lander. Grade 6 ako nung nagka-crush ako sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa kanya, Papa Dudut? Mabait na tapos ay matalino pa. Lagi niya akong pinapakopya ng assignment lalo't tamad at medyo mahina ang utak ko. Siya rin ang pinapakiusapan ng magulang ko para turuan ako sa math. Akala ko nga ay hindi na siya magkakagusto sa akin hanggang sa isang araw ay umami na siya. Second year college kami noong nilagawan niya ako. Hindi ko naman pinatagal pa ang panliligaw niya at agad siyang sinagot. Alam kong siya ang gusto kong makasama noon kahit sabihin pang bata pa kami para magdesisyon. Pinatunayan naming wala sa edad ang forever. Kaya nung 20 years old kami ay nagpakasal na kami, Papa Dudut. Minsan pinag-usapan muli namin ang mapangahas na desisyong yon na nagpabago ng buhay namin, Papa Dudut. Naalala ko, nakasuot lang ako ng puting PE t-shirt tapos jogging pants na blue nung kinasal tayo. Ako nga naninilaw na yung puting t-shirt na suot ko nun. Tapos may butas pa sa balikat. Amoy inihaw ka pa nga nun. Kasalanan ko ba? Nagpabili ka ng barbecue 10 minutes bago ang kasal natin. Kasalanan ko ba kung nag-crave ako ng taba ng baboy? Nagpanggap kang naglilihi nun para lang bilhan kita ng barbecue. Para siguradong bibilan mo ako ng barbecue. Nagka-trust issues ako sa iyo ron ha? Hindi ko naman na inulit. Sobrang kabado lang yata ako nun kaya ang tumaas yung cravings ko. Ako rin naman sobrang kabado. Kaya mabilis mo lang ako na auto para bilhan ka ng barbecue. May naalala ako. Ano? Nung sinabi na natin sa mga magulang natin na kasal na tayo. Ay oo, grabe yun. Ilang beses na pabanyo si mama sa sobrang pagka-tense. Ganun talaga yung mama mo, no? Kapag nagugulat, bigla na lang kukulo yung tiyan. Oo, biglang magkakaroon ng diarrhea. Si nanay naman parang manok na paikot-ikot sa sala. Kulang na lang tukain niya yung ulo ko sa inis. Masisisi ba natin sila? After 3 years lang natin sinabi sa kanilang kasal na tayo. Grabe yung 3 taon na pagtatago natin. Yung tipong hinihintay natin silang makatulog lahat tsaka ako pupunta sa kwarto mo para tabi tayo matulog. Tapos maaga akong gigising para bumalik sa bahay namin. 3 taon nating ginawa yun. Hindi ko alam kung paano natin nailihim yun ng ganun katagal. Hindi ko naman pinagsisihan na tinago natin. Kasi kahit papano, na-enjoy natin ang tayong dalawa lang yung maliit na mundo na binuo natin. Maliit na mundo na binuo natin. Ikaw talaga? Alam mo namang mapaglaro ako sa salita. Joke lang naman yun. Gusto ko nga yung pagiging mapaglaro mo sa salita Naalala mo pa ba nung nililigawan mo pa lang ako? Diba nga, lagi mo akong ginagawa nun ng tula. Tuwing wala akong klase, hinihiram mo lagi yung notebook ko. Magugulat na lang ako, may mga tula ka na palang sinulat sa huling page ng notebook ko. Kasi naman kahit nasa klase ako, ikaw pa rin yung laman lagi ng isip ko. Kaya para hindi naman sayang, dinadaan ko na lang sa pagsusulat ng tula yung nararamdaman ko. Diyan! Diyan mo ako nadali Ang galing mo sa salita. Bolero. Hindi bolero yon. Expressive lang akong tao.
Kaya nga mas lalo ako na-fall sa'yo eh. Mahigit 1 dekada na tayo pero kapag naalala ko kung paano mo ako niligawan at inalagaan noon, kinikilig pa rin ako. Nililigawan at inaalagaan pa rin naman kita ngayon ah. Hindi past tense yun. Ayan yung hindi nakakakilig sa'yo, nang kukorek ka ng grammar. Hindi grammar mong kinokorek ko ron. Ikaw talaga? Gusto ko lang i-correct na hanggang ngayon, tuloy pa rin ang panliligaw at pag-aalaga ko sa'yo. Hindi ba yan magiging past tense? Present at future tense lang. Sigurado ako. Tara na nga muna sa kwarto. Idlip tayo. Iidlip ba talaga? Ilang beses mo na akong biniktimer yan. Idlip kunwari, tapos maya-maya. Shh! Huwag mo sirain yung mood ko. Tara, idlip na kasi tayo. Sa mahigit 1 dekada naming pagsasama, wala na nga akong ibang mahihiling pa. Parang sobra pa nga ang ibinigay ng Diyos sa akin na pag-ibig. Parang binuhos na sa akin lahat ng pwedeng irigalo sa iba. Kaya araw-araw ay walang palyang inugali ko na talaga ang magpasalamat sa Diyos. Hindi lahat ay pwedeng makatisod ng katulad ni Lander. Kaya naman para hindi na siya makawala, inayos ko rin ang sarili ko. Aaminin kong marami akong ugaling hindi maganda, lalo na noong bata pa lamang ako. Pero inaral kong tanggalin ang mga yon sa sistema ko para hindi makaapekto sa relasyon namin ni Lander. Nagawa ko naman, Papa Dudut. Ganon pala talaga kapag nagmamahal ka. Kusa mong inaayos ang pwedeng makasira sa relasyon ninyong dalawa. Hindi ko naman sinasabing perpekto na ang relasyon namin. May mga hindi rin kami napagkakasunduan. Mga bagay kaming napag-aawayan. Pero pinipili naming bumalik sa isa't isa bago matapos ang araw. Yun ang pinag-uusapan namin ni Lander. Hindi kami papayag na matapos ang araw na hindi kami payapang magkatabi sa kahaba. Yun marahil ang sikreto kung bakit kami umabot sa mahigit 1 dekadang pagsasama. Hanggang isang araw ay nasubok ang relasyon namin dahil lang sa isang maliit na bagay. Maliit na problema lang noong simula. Pero dahil malaki ang pinag-ugatan ay lumalayon sa mga sumunod na araw. Sa ngayon ay gusto ko lang munang ibahagi sa inyo ang maliit na problemang pinagsimulan ng lahat. Nangyari ito nang makalimutan ni Lander ang aming anibersaryo. Nakakagulat yon sa parte ko dahil sa aming dalawa ay siya lagi ang nakakaalala ng mga bagay na ganon. Megan, tumawag ang kuya mo kanina. Dadaan daw sila ng pamangkin mo rito bukas. Para saan daw? I-interviewin ka raw ng pamangkin mo tungkol sa trabaho mo. Assignment daw nila. Hala, ang late naman nilang nagsabi. Late din daw kasi naalala ng pamangkin mo na may assignment siya. Anong oras daw ba dadaan bukas? Hapon na raw. Teka nga, tatawagan ko. Hindi ako pwede bukas. Bakit naman hindi? Day off mo naman. Ha? Hindi mo maalala? Ang alin? Alam ko na to. Nagpapanggap kang hindi mo alam kasi may sorpresa ka para sa akin. Naks naman. Consistent ka talaga sa pagiging creative sa relasyon natin. Hindi kita maintindihan. Ano pinagsasabi mo? Hoy, lumang linya na yan. Nagamit mo na yan sa akin nung first year wedding anniversary natin. Kunwari nakalimutan mo pero may pasabog ka pala. Anniversary natin? Pasensya ka na kung nabuking kita. Sige, ganito na lang. Kunwari wala akong alam. Masusurprise pa rin ako, promise. Megan. Mauna na muna ako sa regalo ko sa'yo para sa anniversary natin bukas. Bumili ako ng 5 boxer shorts mo at pinaprint ko rin ang mukha ko. Para sa tuwing huhubarin mong pantalon mo, maaalala mo ako. Pwede na ba akong first runner-up sa pagiging creative? Anniversary natin bukas? Nakalimutan mo? Hindi dapat. Kaya nga, sa ating dalawa, ikaw tong lagi nakakaalala sa mga espesyal na araw natin. Diyos ka, pinagtitripan mo ako eh. Imposibleng hindi mo maalala ang anniversary natin. Ikaw pa ba? Duda ako. Hindi ko talaga naalala. Hindi to prank? Megan, seryoso ako. Nakalimutan ko. Paano hindi mo maaalala?
naalala? Last month lang bukang bibig mo yung anniversary natin. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na nakalimutan mo? Siguro kasi ang dami lang ginagawa sa office. Alam mo namang taga-schedule ako lagi ng mga ganap sa amin. Kaya siguro naghalo-halo na yung mga petsa sa utak ko. Taga-schedule ka pa rin naman ng mga ganap sa opisina nyo last year, pero bakit naalala mo noon? Hindi ko alam. I'm sorry. Babawi ako. May kalahating araw pa ako para planuhin yung anniversary date natin bukas. So sorpresahin kita bukas. Hindi mo na ako kailangang sorpresahin bukas. Ngayon pa lang na-surprise mo na ako. Talaga ba, Lander, ikaw? Makakalimot sa anniversary natin? May unang mantsa ka na sa akin. Hindi ko naman sinasadyang makalimot. Oh, bakit galit ka? Hindi naman ako nagre-reklamo Nabigla lang ako. Pero ayos na yon. Mahaba pa ang araw para makapag-isip tayo ng gagawin para bukas. Tatawagan ko lang si Kuya para i-move yung interview ng pamangkin ko. Bakit hindi ko naalala? Lander, okay na yun. Ano ka ba? Walang kaso. Marami ka lang talagang ginagawa sa office nyo. Hayaan mo na. Paano hahayaan? Perfect akong karelasyon. Hindi ako ganito. Naalala ko lahat ng importanteng araw natin. Hindi ako to. May mali. Uy, Lander, sinabi ko namang ayos lang Nangyayari talaga ang ganito. Ako nga, diba? Sabihin mo sa akin kung ilang beses na ako nakalimot sa anniversary natin. Hindi ko na maalala. Tingnan mo na, hindi mo na maalala kasi ilang beses na ako nakalimot. Kaya hayaan mo na yun. Kumpara sa akin, mas anghel ka pa rin sa relasyon natin. Happy anniversary para bukas! Papadudot kahit sinabi kong okay lang kung nakalimot man siya sa anniversary namin ay parang hindi pa rin yon matanggap ni Lander. Tahimik siya buong araw at hindi ako iniimik at madalas ay nasa sulok lamang at parang may iniisip. Hinayaan ko na lamang siya at naisip ko na masama lang ang loob niya dahil first honor siya lagi sa pag-alala sa anniversary namin. Nasaktan siguro ang pride niya bilang romantikong klase ng tao. Sa totoo lang ay hindi ko man maamin sa kanya ay medyo nagtampo naman ako na hindi niya naalala ang anniversary namin. Lalo't yun ang unang beses. Pero hindi ko na yon sinabi sa kanya dahil nakita ko nang sobrang masama na ang loob niya. Ayoko nang dumagdag. Gusto ko naman na maging maayos ang anniversary namin. Habang hindi niya ako kinakausap ay naglista ako ng mga pwede naming gawin. Yun ang unang beses na ginawa ko yon dahil mula una ay si Lander na ang nagpaplano lahat ng gagawin namin sa anniversary. Planchado niya ang lahat. Naisip kong ipagdiwang na lang namin ang anniversary namin sa kanto kung saan ay may nagbebenta ng barbecue para pwede naming balikan ang kaganapan sa kasal namin. Noong time na pinabili ko siya ng barbecue 10 minutes ago bago ang kasal namin. Pwede na yon, natuwa ko roon. Tinawagan ko ang kuya ko at pinaliwanag sa kanya na anniversary namin ni Lander kinabukasan kaya hindi ko magagawa ang interview para sa pamangkin ko. Kaya dumaan na lamang sila noong araw na yun sa bahay bago magdilim para sa interview. Hindi na nakiharap si Lander sa kuya at pamangkin ko. Nagkulong lamang siya sa kwarto. Hinanap nga siya ni kuya para mag-beer habang hinihintay kaming matapos ng pamangkin ko sa interview. Pero sinabi ko na lamang na masama ang pakiramdam. Pagkatapos ng interview ay pinuntahan ko na si Lander sa kwarto para sabihin sa kanya ang plano para sa anniversary namin, Papa Dudut. Excited pa akong sinabi. Pero ang makukuha ko lang na sagot mula sa kanya ay ayaw daw niyang mag-celebrate ng anniversary namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nung nakalimutan ni Lander ang anniversary namin ay parang may mga nagbago na sa kanya. Hindi ko naman yon direktang sinabi sa kanya at naging sensitive na rin kasi siya at natatakot ako na may masabi akong hindi niya magustuhan. Ayaw kong nag-aaway kami ni Lander. Gusto kong payapa lang lagi ang relasyon naming dalawa. Alam kong hindi naman maiiwasan ang away at hindi pagkakaintindihan sa relasyon. Pero para sa akin ay gusto kong iwasan ito, Papa Dudut. Napadalas ang pag-oobserba ko kay Lander at hindi naman niya yon napuna. Tahimik ko lang siyang pinagmamasdan sa tuwing nasa bahay siya. Alam ko kasi na parang may mali pero hindi ko maituro kung ano yung mali. Naging madalas na kasi ang pagiging makakalimutin niya.
Alam ko rin na normal na makalimot ang isang tao kapag sobra na ang mga iniisip niya. Lalo na sa lagay ni Lander na naparami ang trabaho sa kanilang opisina mula noong na-promote siya. Mga simpleng bagay lang naman ang nakakalimutan madalas ni Lander. Mula sa susi ng bahay hanggang sa ID nito sa opisina. Kaya ilang beses siyang bumabalik sa bahay para kunin ang mga naiiwanan niya. Pansin kong naiinis na siya sa pagiging makakalimutin niya pero pilit niyang kinakalma ang sarili niya. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay pasimple ko na lamang na chinecheck ang mga gamit niya sa bag bago siya umalis. Pero pasimple lang to ha. Kasi nung minsang nahuli niya akong pinapaalala ang mga gamit niya ay nagalit siya sa akin. Paano pa kaya kapag nahuli niya akong chinecheck ang bag niya, hindi ba? Mula nang chinek ko ang mga gamit niya ay hindi na siya bumalik muli sa bahay para balikan kung may nakakalimutan siya. Naging maayos na rin ang mood niya. Hanggang isang araw ay nakalimutan kong i-check ang bag niya dahil naging busy ako sa pagtawag sa akin ng kapatid ko. Nakaalis na si Lander at hindi ko na-check ang bag niya. Makalipas ang ilang minuto ay humahango siyang bumalik ng bahay, Papa Dudut. Oh, Lander? Bakit bumalik ka? May naiwan ako. Susi, wallet, ID? Cellphone ko. Alam mo, kagabi ko pa hindi nakita yung cellphone mo. Hawak ko yun kagabi. Sure ka ba? Kasi pag uwi natin kagabi mula sa bahay ng ate Steffi mo, hindi ka na naglabas ng cellphone eh. Anong oras tayo umuwi kagabi? Hindi mo na maalala? Magtatanong ba ako kung alam ko? Huwag kang magalit. Nagtataka lang naman ako. Bago mag alas 8 ng gabi nakauwi na tayo. Hawak ko talaga yung cellphone ko kagabi. Hindi talaga eh. Nagtataka nga ako kung bakit hindi ka pa rin nag-online game sa cellphone mo pagka uwi natin. Naisip ko, napagod ka lang. Ganun naman pala. Bakit di mo man lang sinabi sa akin to? Hindi ko naman alam. Akala ko ayaw mo lang mag-cellphone. Asan na ngayon yung cellphone ko? Teka, tatawagan ko. Naka-silent ba yung cellphone mo? Hindi ko tanda. Teka. Nagre-ring naman. Asan kaya yon? Wala naman tumutunog dito. Baka naka-silent. Ay, teka, may sumagot. Hello? Ate Steffi? Nasa inyo pala yung cellphone ni Lander? Kanina pa kasi niya hinahanap eh. Ngayon ko lang din nakita. Nagulat ako na may nagre-ring dito sa sofa. Hindi ba niya napansin kagabi na wala siyang gamit na cellphone? Hindi ate, pagod na kasi siya kagabi. Hindi na niya napansin na naiwan na pala niya dyan yung cellphone niya. Idadaan ko na lang mamaya sa opisina niya. Malapit lang naman ako ron. Pakisabi na lang ha. Sige ate, thank you. Bye. Safe yung cellphone mo. Nakita ni ate Steffi mo sa sofa nila. Ay, salamat. Akala ko kung naiwan na natin sa taxi kagabi. Idadaan daw niya mamaya sa opisina niyo. Opisina? Oo, malapit lang naman yung bahay ng ate Steffi mo sa office niyo, di ba? Bakit siya dadaan dun? Bakit hindi na lang dito sa bahay? Aalis ka rin naman ngayon at papasok sa opisina niyo. Mas magandang dun na lang. Tsaka umalis ka na bago ka pa maabutan ng traffic. Dali na. Bakit ako pupunta sa opisina ngayon? Lander, may work ka ngayon. Lunes ngayon. Di ba Sabado pa lang? Tsaka pupunta tayo ngayon sa bahay ng kuya mo, di ba? Makiki-birthday sa pamangkin mo? Gumaya ka na. Hindi tayo pupunta sa bahay ng kuya ko, Lander. Bakit? Kasi tapos na yung birthday ng pamangkin ko. 2 weeks ago na. Umasim ang itsura ni Lander sa huling sinabi ko. Hindi siya sumagot. Naupo na lamang siya at humingi ng isang baso ng tubig. Agad naman akong sumunod sa kanya at maski ako ay nababahala na sa ipinapakita ni Lander. Paano niyang nakalimutan ang cellphone niya? Mas malaki pa nga ang tsansang ako ang makalimot ng cellphone sa bahay ng ate Steffi niya. Hindi nawawala ang cellphone sa palad ni Lander. Doon ako sigurado. Mahilig kasi siya sa online games at panayang check niya sa GC, sa trabaho niya at sa kanyang email. Workaholic si Lander at nakasalalay sa kanyang cellphone ng trabaho niya. Hindi niya yon mabitawan kahit minsan.
Kaya nga lahat ng pangbahay niya laging may bulsa para masiguradong hindi mawawala sa tabi niya ang kanyang cellphone. Yun ang unang pagkakataon na nakalimutan niya ang cellphone niya. Nakapagtatakang mula noong nakaraang gabi hanggang kinabukasan ay hindi man lang niya naalala ang cellphone niya. Pagkabot ko sa kanya ng isang basong tubig ay agad niyang ininom yun. Inubos ng mabilisan at nang mailapag na niya sa mesa ay agad siyang lumabas ng bahay at nagmadali na para pumunta ng opisina. Nabahala ako sa kanya lalo't magulo ang isipan niya at wala siyang cellphone na magagamit para makontak ko siya. Kailangan ko siyang makumusta. Kaya naman minessage ko ang katrabaho niya para pabantayan. Hindi ko naman sinabi sa katrabaho niya ang kadahilanan. Umuo na lamang at in-update ako kaagad nang makarating na si Lander sa opisina. Mga kabarangay, kahit sino ang ilagay sa posisyon ko ay siguradong mababahala rin kayo. Hindi na nag-improve ang kalagayan ni Lander. Noong mga sumunod na araw ay ganon pa rin. Naging normal na sa kanya ang pagiging makakalimutin. Maski ako ay nadadala na ng stress dahil doon. Para ma-relax ay nagplano kaming mag-out of town. Isang linggo kaming nag-prepare para doon at nung sumapit ng mismong araw ng pag-alis namin ay biglang nakalimot muli si Lander. Papa Dudut. Mabuti naman at nagising ka na. Ha? Ganitong oras naman ang gising ko ah. Alam mo, maligo ka na lang. Andito na maya-maya lang yung van na maghahatid sa atin sa resort. Van? Resort? Hala ka, Lander. Naguguluhan ako. Anong meron ngayon? Lander, nag-empake lang tayo kagabi ng idadala para sa out of town natin. Hindi ka sana nagbibiro ngayon. Maligo ka na, please. Anong out of town? Pupunta tayo sa resort sa Batangas. Last week pa natin to pinag-usapan. Pinag-usapan din natin to kagabi bago tayo matulog. Nag-iimbento ka. Paanong meron tayong pinag-usapan maaga akong natulog kagabi? Sino kausap mo? Imposibleng makalimutan mo to, Lander. Wala akong makakalimutan kasi wala namang napag-usapan. Meron! Alam mo, kulang ka ata sa tulog. Magpahinga ka muna. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Ako nga dapat magtaka sa'yo eh. Hindi ko na alam ang nangyayari sa'yo. Bakit ako? Ikaw to nagdedelulo na may out of town tayo. Hala, Lander. Ayoko nakikipagtalo sa'yo. Mamaya na natin pag-usapan to kasi parating na yung van na susundo sa atin. Kaya please, maligo ka na. Hindi, kailangan nating maayos to. Naguguluhan na ako eh. Parehas lang tayo pero maniwala ka sa akin. Nasa tamang pag-iisip ako. Parang sinasabi mong ako yung wala sa tamang pag-iisip ngayon. Ganito na lang I-chat mo yung boss mo o kung sino mang katrabaho mo na nakakaalam sa leave mo. Hindi ako naka-leave sa trabaho. Marami akong kailangan asikasuhing schedule ng mga import. Bawal mag-leave sa amin dahil Hell Week ngayon. Nag-leave ka, Lander! Last week mo pa inasikaso yon. I-check mo ang email mo. Talaga? I-check ko ngayon. Papatunayan ko sa'yo na... Naka-leave ako? Naka-leave ako. Paano nangyari to? Sabi ko naman sa'yo maligo ka na. Paano? Okay lang yun. Mamaya na lang natin pag-usapan kasi naghahabol na tayo ng oras. Dali na. Paano ako nakapag-leave nang hindi ko maalala? At paano pumayag ako na mag-out of town? Hindi kasi pwede yon. Marami akong kailangan gawin sa trabaho ngayon. Kaya imposibleng pumayag ako na magbakasyon tayo. Napag-usapan na natin to last week. Ikaw pa nga itong nagsuggest na magbakasyon tayo kasi parang na-overwhelm ka na sa dami ng trabaho mo. Kaya napapadalas yung pagiging makakalimutin mo, di ba? Dahil stress sa trabaho. Wala akong maalalang ganyan. Huwag mo namang paguluhin lalo ang utak ko, Megan. Hindi ko pinapagulo. Nililinaw ko pa nga, 'di ba? Tingnan mo 'tong nangyayari ngayon. Kagabi lang ang saya mo habang nag-i-empake tayo tapos nakalimutan mo na ngayon ang lahat? Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Parating na yung van. Doon muna ako kina Ate Steffi. Sorry pero naguguluhan na ako sa'yo. Papadudot kinuha lang ni Lander ang cellphone at wallet niya. Saka siya nagmamadaling lumabas ng bahay. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ko na siya nagawang pigilan pa. Siguro'y nabigla na lang din ako at nagalit.
Sumabog na rin ako noon kahit sabihin pang sinubukan kong magpasensya. Wala akong nagawa kundi ang maupo sa sulok at hintaying dumating ang van. Sumama man o hindi si Lander ay itutuloy ko pa rin ang pagbabakasyon. Kailangan ko yon, lalo't hindi ko na alam kung paano haharapin ang mga pagbabago ni Lander. Nang dumating ang van ay dinampot ko na lamang ang bag namin ni Lander. Sumakay na ako kaagad kahit hindi ko alam kung mag-enjoy o marerelax pa ako sa bakasyon na yon, lalo't hindi ko kasama si Lander. At ang masakla pa, nagkaroon pa kami ng pagtatalo. Pero kahit na ganoon ay umaasa pa rin ako na baka kapag nakahinga at nakabalik na siya sa maayos na pag-iisip ay susunod siya sa akin sa resort. Pero hindi niya ginawa. Hindi nagparamdam si Lander sa akin kahit noong nakarating na ako sa resort. Panayang tingin ko noon sa cellphone ko at umaasa akong makakatanggap ng message sa kanya na on the way na siya sa resort pero wala akong natanggap. Hindi rin siya naka-online sa mga social media accounts niya. Gustuhin ko man siyang kumustahin pero mas nangibabaw ang tampo para sa akin. Ginawa ko naman ang lahat para maging maayos ang kalagayan niya pero bakit parang ako pa itong napapasama? Sa 3 araw na nasa resort ako ay hindi nagparamdam si Lander. Katabi ko lang noon ang bag niya sa kama. Hindi rin ako lumalabas ng hotel room dahil nawala na ako ng gana. Nakakulong lamang ako at panayang check ko sa social media accounts niya. Kahit nagtatampo ay nagwo-worry pa rin ako para sa kanya, lalo na sa kalagayan niya. Hindi na ako nakatiis pa, nag-chat ako sa kanya ng sorry. Sinin niya ang mensahe ko at doon ako naiyak. At muling nahiga sa kama habang yakap ang bag niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa pagbalik ko ng bahay after ng out of town ko ay nadatnan ko si Lander sa kwarto. Nalaman ko na bumalik din siya ng bahay noong araw na umalis ako. Nagkulong lamang din siya sa kwarto namin tulad ng pagkulong ko sa kwarto ng hotel. Hindi na kami nagtalo at parehas kaming nagpakumbaba. Niyakap niya ako nang sumumpa ako sa kama. Natahimik kami ng ilang sandali at nang komportable na kaming muli sa isa't isa ay nag-usap na kami. Mahinahon kong pinaliwanag sa kanya ang mga napapansin ko at mga nangyayari. Nakinig naman siya kahit pansin ko sa mga mata niya ang pagkalito. Alam kong may parte pa rin sa puso niya na ayaw paniwalaan ang mga sinasabi ko. May mga pasimple kasi siyang sagot na parang ako yung hindi nagsasabi ng totoo. Pero ayoko namang patulan pa yon. Ayoko talagang nag-aaway kami dahil hindi ako sanay. Kaya naman sinabi ko na kapag hindi pa namin kayang tapusin ang usapan ay pwede naman namin yung ipagpaliban at balikan kapag kaya na. Paunti-unti ay tinulungan ko si Lander na makapag-adjust sa pagiging makakalimutin niya. Gumawa na ako ng mga listahan ng mga bagay na pwede niyang makalimutan para mabantayan ko at may abot sa kanya. Nag-screenshot na rin ako ng messages para lang may pruweba na may sinabi siya o may plano kung sakali mang makalimutan niya. Naging routine ko na ang ipaalala sa kanya bago siya matulog at bago siya umalis ng bahay para magtrabaho ang mga bagay na pwede niyang makalimutan. Minsan napapansin ko na naiinis o nababalisa na siya. Pero sumunod pa rin naman siya. Nakatulong naman yon kahit papaano. Pero madalas pa rin siyang makalimot kahit may mga paalala na. Minsan sinubukan kong ilatag ang mga pwede pa namin gawin para manumbalik ang talas ng isipan niya. Pero nauwi lamang yon sa pagtatalo. Busy ka? May minimemorize lang. Baka makalimutan mo na agad yung minimemorize mo ah. Anong ibig mong sabihin? Joke lang yon, Lander. Sorry. Alam mo na nga ganito nangyari sa akin, nagawa mo pang mag-joke. Kaya nga sorry eh. Gusto ko lang namang pagaanin ng sitwasyon mo. Hindi na to gagaan. Paano bang hindi? Napansin mo naman sigurong improvement mo nung mga nakaraang araw, 'di ba? Ang dami mo nang naalala.
Kahit nga mga lumang kasalanan ko, nabalikan mo pa. Pero marami pa rin ako nakakalimutan. Alam mo bang sinabon ako ng boss ko dahil nakalimutan kong ischedule ang shipment ng products namin papuntang Taiwan? Ang laking kawalan nun sa opisina. Minsan ka lang namang magkamali sa trabaho. Pag ikaw ang umalis sa trabaho mo, ikaw ang magiging kawalan para sa kanila. Hindi mo kasi alam kung anong kalakaran sa opisina eh. Kahit gaano pa karaming magandang nagawa mo, mas matimbang pa rin ang isang pagkakamali mo. Masyado ka lang nag-iisip ng negative. Sana nga yan na lang yung makalimutan ko eh. Yung maging negative. Magiging maayos din ang lahat. Talaga? Kasi sa nakikita ko parang mas lumalala pa. Kaya nga nandito ako para tulungan ka. Naisip ko lang, paano kung ipakita mo sa akin ang schedule mo sa trabaho at ibang kailangan sa opisina nyo? Para? Para makatulong ako sa trabaho mo. Para hindi na maulit yung nangyari sa shipment nyo sa Taiwan. Maluwag naman ang schedule ko ngayon. Kaya pa kitang tulungan. Ganun na ba ako kainutil sa paningin mo? Na sarili kong trabaho kailangan ko pa magpatulong sa asawa ko? Uy, hindi naman ganyan ang gusto kong mangyari. Pero yun ang nararamdaman ko. Gusto ko lang makatulong. Paano kaya magiging tulong yung sinasabi mo? Magmumukha lang akong walang kwenta sa trabahong ilang taon ko nang ginagawa. Pero kailangan mo kasi ng tulong ngayon. Mula sa'yo? Mas matalino nga ako sa'yo. Alam kong nahihirapan ka na pero nakakasakit ka na ha. I'm sorry. Masyado lang ako nagpadala sa emosyon ko. Alam kong mahina ang utak ko pero sa nangyayari sa'yo ngayon, kailangan mo pa rin ako. Asawa mo ko, Lander. Yan ang paalala ko. Hindi ako nakikipagkompetensya sa'yo sa pagalingan. Nandito ako para maging maayos ka ulit. Sorry pero ang hirap ipaliwanag sa'yo ang nangyayari sa akin. Kung hindi mo na kayang maipaliwanag ang nangyayari sa'yo, mas maganda siguro kung sa doktor na tayo lumapit. Siya nang magpapaliwanag sa atin ng lahat. Walang magpapadoktor! Subukan mo lang! Ikaw kayang sumubok sa kalagayan ko. Wala na ako halos natitira sa pride ko, Megan. Gusto mo pa akong humarap sa doktor dahil lang sa pagiging makakalimutin ko sa maliliit na bagay? Para hindi na lumaki yung problema, doktor lang ang makakapagsabi ng totoong nangyayari sa'yo. Hindi. Ang sakit na nga na makarinig sa'yo na parang inutil na ako. Tapos gusto mo, may doktor pa na makisali sa problema ko? Papadudot, alam kong mabigat na ang emosyon ni Lander. Kahit kaunting bagay ay kinakasama na niya ng loob. Naintindihan ko naman siya dahil stress na rin siya sa mga nangyayari sa kanya. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ako pwedeng magpasensya sa inaakto niya. Hindi na siya rational kung mag-isip. Mas inuuna niyang madaanan ng emosyon at parang hindi na siya yung Lander na minahal ko. Aaminin kong nagbago ang tingin ko sa kanya dahil sa aming dalawa ay siya yung laging pinapairal ang isip kapag may problema. Pero bakit kung kailan kailangan na namin ang utak niya ay saka naman emosyon niya ang unang gumagana. Masama ba akong asawa kung ganito akong mag-isip? Kahit ako tinatablan na rin ang emosyon ko. Minsan, napapalaban na ako kay Lander dahil sa katigasan niya ng ulo. Ang isang kinakatakot ko baka ito ang maging dahilan ng hiwalayan namin. Kapag napupunta na ang isip ko sa hiwalayan, agad akong titiklop at susubukang unawain muli si Lander. Mabilis lang din namang lumambot si Lander sa mga paglalambing ko. Kaya hindi na humahaba pa ang pagtatalo. Nagkakaayos na kami at nangangakong muli sa isa't isa na hindi papadaig sa mga problema. Dahil sinikap naming magtulungang dalawa ay nag-improve na muli ang alaala ni Lander. Siguro nga dala lang talaga ng stress niya sa work at ayoko namang dumagdag pa doon. Hindi ko na rin pinagpilitan sa kanya na magpadoktor dahil yun lang ang pagsisimulan muli ng stress niya. Sa tingin ko ay malaki ang naitutulong ng pagmamahala namin sa isa't isa para umayos ang kalagayan niya. Nakakabawas naman talaga ng stress lalo na sa mga lalaki kapag napapakitaan sila ng pagmamahal at pangunawa. Kaya yon ang ibinubuhos ko kay Lander. After noon ay naging 100% na muli ang talas ng kanyang isipan. Kaya naman lumabas kami para mag-celebrate at nasakto rin na mansari pa namin, Papa Dudut.
yung in-order mong roasted chicken? Okay naman. Parang hindi ka masaya ah. Mas masarap pa rin kasi ang luto mo talaga. Polero. Totoo nga. Yung sayo kasi hinahaluan mo ng pagmamahal. Yung nagluto nitong order ko mukhang pagod na at ginagawa na lang para sa pera. Hayaan mo bukas ipagluluto kita ng lahat ng paborito mo. Masyado mo naman akong binibaby. Spoiled na ako sa'yo. Masaya naman ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na. Salamat sa pagpapasensya mo ha. Lalo na nitong mga nakaraan. Alam kong hindi madali para sa itong nangyayari sa akin. Ang hirap kong intindihin pero kinaya mo. Babawi ako sa'yo. Madali lang naman kayanin ang lahat, lalo na kapag naalala ko lahat ng ginawa mo para sa akin noon. Nakabawi ka na, huwag ka nang mag-alala. Sana magtuloy-tuloy ng maayos ang kalagayan ko. Ayoko nang maapektuhan ka. Huwag mo kong isipin, kaya ko to. Ang importante ngayon, nakarecover ka na. Kaya dapat lang talaga na mag-celebrate tayo ngayon. Tama. Cheers para sa... Para saan? Ano? Kala ko sa kama mo lang ako binibitin eh. Charot! Cheers para sa... Cheers para sa haba ng panahon na pinagsamahan natin. Nasaan ako? Din, nasa puso ko. Paano ko napunta rito? Bakit ako nakasuot ng ganito? Nakapangbahay lang ako kanina. Sino nagpalit ng damit ko? Sino nagsuot ng sapatos ko? Lander, hinga. Please, huminahon ka. Bakit nandito tayo? Paano mo ako nadala rito? Mansari natin ngayon. Hindi. Birthday ngayon ni Ate Steffi. Dapat andun tayo sa bahay nila. Magpapatulong siya na magluto ng kalderete. Sinabihan niya ako kagabi. Lander, makinig ka. Tapos ng birthday ng Ate Steffi mo, last month pa yun eh. Paanong last month? Kausap ko lang siya kagabi. Excited nga siya na tutulong tayo sa pagluluto. Tapos sabi mo pa nga sa kanya na ikaw na yung bahala sa cake. Oo, sinabi ko yon. Nagustuhan ng Ate Steffi mo yung ubi cake na binili ko. Tapos natuwa yung mga bisita sa niluto niyong kaldereta. Pero last month pa talaga yun, Lander. Hindi! May pictures tayo sa Facebook. Gusto mo makita? Hindi! Ang gulo mo! Ginugulo mo ako! Hindi kita ginugulo. Sinasabi ko lang ang totoo. Tinutulungan kitang makaalala. Naaalala ko naman lahat! Bakit hindi mo maalalang tapos ng birthday ng Ate Steffi mo at ang selebrasyon ng mansari natin ngayon? Kasi kagabi lang kami nakapag-usap ni Ate Steffi para sa handa niyang kaldereta. Last month pa yon, Lander. Ubus na yung kaldereta. Nakasuot ka pa noon ng dilaw na terno, di ba? Yung kakabili mo lang sa online shop? Naalala ko pa kasi hindi mo na nilabhan. Sinuot mo na agad. Tapos pinarisan mo ng mapulang lipstick kasi sabi mo bagay yung dilaw sa pula. Lander, last month pa yan eh. Tsaka may naalala ko. Hindi ba? Ano? Lander, ano? Sino ka? Lander. Sino ka? At doon na nga ako hindi nakapagsalita, Papa Dudut. Parang sobra naman na. Ayos lang na makalimutan niya ang susi, wallet, cellphone at maski na ang anniversary namin pero ang makalimutan kung sino ako. Bakit at papaano. Pinigilan kong huwag maiyak habang nakatitig lamang ako sa kanya at nananalangin na sana ay nagbibiro lamang siya. At kung sakali mang hindi ay sana ay mabilis lamang mawala ang pagkalimot niyang yon at maalala niya akong muli. Hindi niya ako pwedeng makalimutan pero sa pagkakataong yon ay wala akong makita sa mga mata niya kundi ang pagtataka. Parang lahat ng memorya ko sa kanya ay nawawala. Hindi na mapakalipas si Lander sa mga nangyayari sa kanya at nagwala siya. Sinubukan siyang pigilan ng mga waiter at guard at hindi na ako nakisali dahil nangihina na ako. Nang mapakalma nila si Lander ay saka ako nagpasyang akayin siya palabas ng restaurant. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kumalma lamang siya at magtiwala. Wala naman na siyang ibang choice noon kundi ang maniwala. Umara ako ng taxi at nagpahatid kami sa ospital. Nalaman namin na may early onset dementia si Lander. Parang gumuho ang mundo ko. Bata pa akong tutuusin si Lander para tamaan nito. Pero ayon sa mga doktor ay hindi ligtas si Lander dito dahil nagsisimula ito sa edad na 25. Maliit lang daw ang porsyento na mga kaedad ni Lander ang tinatamaan ng sakit na ito. Doon ako mas nagalit dahil nasaktuhan pa ang asawa ko ang tinamaan ng walang patawad na sakit na ito.
Nagtanong ako kung meron pang pwedeng gawing paraan para ma-revise or ma-reverse ang sakit ng asawa ko. Pero umiling lamang ang doktor at sinabing wala pang lunas para sa karamdaman na yon. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ko. Nakatingin lamang ako kay Lander habang payapang natutulog sa kama ng ospital na pinuntahan namin. Kinailangan siyang pakalmahin at patulugin dahil masyado na siyang nagpapanik sa kalagayan niya. Sa ngayon ay lumala na ang kalagayan ni Lander. Mas maraming beses na hindi niya ako naaalala at tanging ang Ate Steffi lamang niya ang naaalala niya. Kaya naman minabuti namin na doon na lamang siya sa bahay ng Ate Steffi niya tumira para hindi na makadagdag ng stress para sa kanya. Dumadalaw na lamang ako kapag maayos at medyo nakakaalala siya. Sa isang iglap, binura ng demensya ang samahan naming matagal naming pinaghirapan. Binura nito ang lahat ng alaala na maayos naming inimbak. Panayang dasal ko para sa isang himala. Pero maski ang himala ay parang trinaydor na rin po ako. Hindi ko na alam kung ano pa ang pwedeng gawin ngayon. Napakasakit makisama sa isang taong habang buhay mong kakilala pero sa paningin niya ngayon, isa ka lang malabong alaala. Hanggang dito na lamang po ang aking liham at maraming salamat po sa Barangay LS sa pakikinig sa mga kwento na mga katulad kong may pinagdadaanan at kailangan lang ng makakaintindi at mga taong hindi huhusga. Muli maraming salamat po. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Megan. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa inyong programa. Ako po si Monet, taga Candelaria, Zambales. Nagtatrabaho bilang receptionist sa isang hotel and resort. Ako po ang bunso sa aming 4 na magkakapatid pero imbes na yung mga nakatatanda sa akin, ang tumutulong kina mama at papa ay ako ang inubligan nila mula nung makatapos ako ng kolehiyo. Wala naman sanang problema sa akin na tumulong sa mga magulang ko. Yun lang kasi ang paraan ko para makabawi ako sa mga sakripisyo nila. Makatapos lang ako ng pag-aaral. Pero habang tumatagal ay nagiging mabigat na po ang lahat. Papa Dudut, nang mawala ng trabaho ang 2 kong kuya, sa akin na rin po sila madalas na humihingi ng pera. Hindi naman po ako nagdamot sa kanila. Ang kaso ay umabot na sila sa puntong inaabangan na ang sweldo ko para humiram ng pera. Halos wala na pong natitira noon sa akin dahil hawak ni mama ang debit card ko. Kaya naman tuwing pumapasok doon ng sweldo ko ay sa kanya lahat napupunta at hindi ko na nahahawakan pa. Kung meron man akong ekstrang pera, kinikita ko yon sa pag-online selling ng sabon at pabango sa mga katrabaho at kakilala ko. Mas lalo kaming nagkaroon ng problema sa pinansyal noong na-stroke si Papa. Nahinto siya sa pagtatrabaho sa hardware bilang delivery truck driver. Makalipas pa noon, ang 1 buwan na pagliban niya sa trabaho ay binisita siya ng kanyang amo. Natawagin niya na lamang po sa pangalang Luis. Magkaedad lamang po sila ni Papa. Pero nang dumating siya sa bahay namin ay hindi ko inaasahan ang ginawa noon ng nanay ko, Papa Dudut. Sa tabi ni Sir Luis. Kausapin mo siya. Teka ma, bakit po ako? Hindi po ba kayo dapat yung nag-aasikaso sa kanya? Alam kong hindi lang tatay mo yung ipinunta niya rito. Anong ibig niyo sabihin? Nakita mo naman hindi ba? Sinilip niya lang kanina yung tatay mo. Pero tingnan mo, hindi pa rin umaalis. Abay, ibig sabihin, may iba pa siyang pakay rito. Kaya sige na, lapitan mo na. Pero ma... Ay naku, wala nang pero. Halika na.
Sir Luis, kung hindi ka sana nagmamadali, iimbitahan ka sana namin dito na lang mananghalian. Nako, hindi na. Nakakaya naman. Ay, wag na po kayong mahiya, Sir Luis. Magluluto lang po ako sandali. Pero pwede nyo naman makakwentuhan itong anak ko. Anak, halika, kausapin mo si Sir Luis para naman hindi siya mainip. Ma! O siya, sige. Tutal mapilit ka rin naman. Dito na ako kakain. Pero hindi nyo naman kailangan magluto ng husto. Ayos na sa akin kung ano man ang meron kayo dyan. Sige po, Sir Luis. Maiwan ko muna kayo rito, ha? Si Monet na lang po muna ang bahala sa inyo habang nagluluto ako. Salamat, Ludi. Kamusta ka, Iha? Okay lang naman po, sir. Monet na nga lang po pala yung tawag niyo sa akin. Okay, sige. Monet na lang. Ilang taon ka na nga pala? 28 po. Talaga? Akala ko kasi nasa 24, 25 ka pa lang. Nagtatrabaho ka na ba? Opo. Receptionist po ako sa isang hotel and resort. Matagal ka na ba doon? Matagal-tagal na rin po. Almost 3 years na po. Hindi mo ba naiisip na maghanap ng bagong trabaho? Gusto ko po sanang makapagtrabaho abroad para malaki-laki naman yung sweldo. Pero hindi pa po kaya ngayon eh. Malaki rin po kasi yung magagastos. Hindi po kasi sapat yung naiipon ko sa pag-online selling. Pasensya ka na ha. Wala rin kasi akong may alok na trabaho sa hardware ko. Pero kung maiisipan mo lumipat ang pinagtatrabahuhan, pwede naman kitang tulungan. May mga kakilala ako na may-ari ng resort. Ire-rekomenda kita. Salamat po, pero okay naman po ako sa work ko ngayon. Saka na lang po ako lilipat kapag may nahanap na ako na mas malaki yung sweldo. Matanong ko lang, hindi ka ba sumasali sa mga beauty pageant? Maganda ang tindig mo. Tingin ko pwedeng-pwede ka rin sa modeling. Hindi ko pa po kasi naiisip na mag-model or mag-pageant. Hindi naman po kasi ako magaling sa question and answer eh. Kung sa modeling naman, baka wala rin pong kumuha sa akin. Kung sa Q&A yung inaalala mo, pwede namang aralin yun. Sayang kasi kung hindi mo magagamit yung ganda mo. Hindi ko rin po kayang humarap sa maraming tao. Dapat masanay ka na. Kita ko naman na mahiyain ka pero hindi dapat ikinakahiya yung ganyang itsura. Matangkad ka, maganda, at maraming may gusto sa pagkamorena mo. Hayaan mo, kapag nagkausap ulit kami nung kakilala ko nagtatrabaho sa modeling agency, ire-rekomenda kita. Naku, salamat po, Sir Luis. Saka ka na magpasalamat kapag natulungan na kita. Ang bait nyo naman po. Ang swerte po ng mga anak nyo. Wala akong anak. Talaga po? Di ba po nagkaasawa na kayo dati? Oo, pero hindi kami nagkaanak. Ayaw kasi niya magbuntis. Bago kami maghiwalay, nalaman ko na bahog pala siya. Sabi ko nga, nagsabi na lang sana siya nung una pa lang kasi tanggap ko naman siya kahit hindi kami magkaanak. Kaso, iniwan pa rin ako. Kung ganun, mag-isa na lang po pala kayo ngayon? Sa bahay, oo. Pero sa buhay, hindi. Marami naman akong kaibigan eh. Pasensya na po kayo kung medyo personal yung itatanong ko. Mukhang alam ko na kung ano yan. Yung gusto mo bang itanong sa akin kung may nakarelasyon pa ako matapos namin maghiwalay? Ganun na nga po. May mga nakarelasyon naman ako, pero walang tumatagal sa akin eh. Karamihan sa kanila, pera lang yung habol sa akin. Kaya hinayaan ko na lang sila na iwan ako. Ewan ko ba? Kakambal na talaga ng mga matatandang mapera yung iwan ng mga babaeng gusto nila. May mga matitino pa rin naman po na totoong nagmamahal sa kagaya nyo. Ay, saka na ako aasa kapag naharap ko na yung babaeng tinutukoy mo. Papadudot noong nagkausap na kami ni Luis ay doon ko napagtanto na hindi naman pala siya kagaya ng ibang matatandang lalaki na mapera na akala nila ay kaya nilang bilhin ang kahit na sino. Pakiramdam ko noon ay kausap ko lamang ang tatay ko. May pagkakapareho kasi sila ni Papa. Masipag siya at madiskarte sa buhay kaya nagkaroon siya ng magandang negosyo. Ang kagandahan pa sa ugali niya kahit nakatapos siya ng kolehiyo at nagkaroon ng master's degree ay hindi ko siya kinakitaan ng kayabangan. Ang nakakainis lang noon ay halos ibugaw na ako ni Mama kay Luis. Habang kumakain po kasi kami ng tanghalian ay panay ang kwento niya tungkol sa mga achievements ko
noong nag-aaral pa ako. Nakakatuwa naman na ipinagmamalaki niya ako pero alam ko kung bakit niya yon ginagawa. Bawat buka ng bibig ni mama na may kasamang papuri sa akin ay may inaasahan siyang kapalit. Nang makaalis si Luis sa bahay ay hindi pa natapos si mama sa mga sinabi niya na halos hindi ko na masikmura. Paulit-ulit niyang sinasabi na gagaan ang buhay namin kung maaakit ko si Luis. Gamitin ko raw ang ganda ko para mapirahan ng boss ni Papa. Siyempre po Papa Dudut, tutol ako sa ideyang yon ni Mama dahil parang tatay ko na po si Luis. Ang kaibahan lang niya sa tatay ko ay mapera siya kaya kayang-kaya niyang gumastos para maalagaan ang balat niya at hindi agad magmukhang matanda. Sa unang tingin ay mapagkakamalan siyang artista na hindi halatang nasa 50s na ang edad kagaya ni Zoren Legaspi. Kahit ilang beses ko nang sinabi kay Mama na hindi ko aakitin si Luis kagaya ng gusto niyang mangyari, ay siya pa mismo ang gumawa ng paraan para magkita kami ulit, Papa Dudut. Salamat kasi pinagbigyan mo ako na magkita tayo ngayon. Tatapatin ko na po kayo, Sir Luis. Hindi po ako makikipagkita sa inyo rito kung hindi inutos ng nanay ko. Naiintindihan ko. At hindi rin naman ako nandito para pilitin kang makipag-usap sa akin. Kung gusto mong umuwi ka agad, hindi kita pipigilan. Pero sana, samahan mo muna akong kumain. Ano po bang meron? Birthday nyo? Paano mo nahulaan? Masyado po kasing marami itong mga pagkain na in-order nyo, tsaka may cake pa. Tama ka. Birthday ko nga ngayon. Ah, happy birthday po. Salamat ah. Sige, kumain ka na. Sigurado po ba kayong pauuwi nyo ako after natin kumain? Oo, pero kung may gusto ko pang puntahan, pwede naman kitang samahan. Wala na po akong gustong puntahan. Gusto ko lang magpahinga ngayong araw kasi bukas may pasok na naman sa trabaho. Hindi ka ba nakakapagpahinga sa bahay niyo tuwing Sabado? Hindi po eh. Maraming pinapagawa si Mama tsaka tumutulong din ako sa pagluluto niya ng mga kakaning binibenta niya. Napakasipag mo naman. Alam mo, unang kita ko pa lang sa'yo, alam ko na kaagad na mabuti kang anak sa mga magulang mo. Bakit niyo po sinasabi yan? May balak po ba kayong ampunin ako? Kung papayag ka. Oh? Biro lang. Alam ko namang mabuti kang anak sa mga magulang mo. Pero hindi kita gusto para maging anak ko. Hindi ko rin naman po kailangan ng bagong magulang. Mabait po yung tatay ko at mataas yung respeto ko sa kanya kaya hindi na po ako naghahangad na magkaroon ng pangalawang ama. Hindi naman yun yung ibig ko sabihin. Ganito kasi yun. Hindi kita gusto maging anak kasi espesyal ka. Espesyal yung tingin ko sa'yo. Bakit hindi nyo na lang po diretso na gusto nyo akong maging girlfriend? Baka kasi hindi mo magustuhan. Pasensya ka na. Huwag po sana kayong ma-offend. Pero wala naman sanang problema sa akin kung kaedad ko lang kayo eh. Kaso magkaedad lang kayo ni tatay. Ano na lang po yung sasabihin sa atin ng ibang tao kapag nakita nila tayong magkasama? Baka mapagkamalan pa tayong mag-ama. Tama ka. Sa katunayan, naisip ko na rin yan bago tayo mag-usap. Pero kung ako yung tatanungin, kaya kong baliwalain lahat ng sasabihin ng ibang tao. Kayo po yun, kaya nyo. Pero ako hindi. Naiintindihan ko naman. Pero kung okay lang sana sa'yo, hihilingin ko na kahit patago na lang tayo magkita. Hindi natin ilalantad sa ibang tao na may relasyon tayo kung sakali. Sa dami po ng mga tsismosa ngayon, imposible yung pagtatago ng relasyon na gusto nyo. Makita lang tayo na magkasama, yung iniisip at pinag-uusapan nila, baka umabot na kagad sa kama. Pumayag ka lang na ligawan kita. Pangako, iingatan ko ang reputasyon mo. Hindi kita pipiliting lumabas kung ayaw mo para walang makakita sa atin. Pero... Pakiusap mo, Net. Pagbigyan mo lang ako na ligawan ka, hindi mo yun pagsisisihan. Kahit naman po tanggihan ko kayo, wala pa rin akong magagawa kundi sundin yung gusto ni Mama. Alam kong ginagawa mo lang to dahil gusto ni Ludi. Kung ibang tao lang, baka nagalit na sa kanya. Pero hindi ako magagalit sa nanay mo. Kasi siya yung dahilan kaya kita nakilala.
Pasensya na po Pero pwede bang kumain na lang tayo? Hindi po kasi ako komportable na pag-usapan yung ganitong bagay. Sige, kumain ka na muna. Saka na lang natin to pag-usapan kapag handa ka na. Papadudot na realize ko na mabait naman pala si Luis at hindi siya kagaya ng ibang lalaki na porket mapera, nagiging agresibo na dahil akala nila ay kaya nilang bayaran lahat ng babaeng magugustuhan nila. Gentleman si Luis at maunawain gaya ni tatay. Marami siyang inialok sa akin at hindi ko naman yon tinanggihan gaya ng utos ni mama. Ewan ko ba pero alam naman niya na ginagamit lang ako ni mama para pirahan siya. Pero tinutulungan pa rin niya kami at nagpapanggap siya na walang alam sa nangyayari. Kaya naman parang gusto ko na lamang lumubog sa kahihiyan. At kahit na alam kong inuutusan lamang ako ni mama, bumabawi na lamang ako sa malasakit ko kay Luis tuwing magkasama kami. Gaya ng gusto ni mama, pumayag na akong magpaligaw. At habang nanliligaw siya sa akin ay marami na siyang naitulong sa pamilya ko. Una sa mga gamot ni tatay. Pangalawa sa pagpapaayos ng bahay namin dahil libre na ang materyales mula sa hardware niya. At siya na rin ang nagbabayad sa mga taong gumagawa ng bahay namin. Sa laki ng utang na loob namin sa kanya ay laking pasasalamat ko na lamang na hindi po siya nagde-take advantage sa akin at hindi niya ako sinisingil sa parang hindi ko magugustuhan, Papa Dudut. Pinaparamdam sa akin ni Luis na marespeto siya sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil po sa kagustuhan ni mama ay hindi ko na pinatagal ang panliligaw sa akin ni Luis. Sinagot ko na siya kaagad. Akala ko nung una ay hindi tatagal ang relasyon naming dalawa pero noong umabot na yon ng mahigit 2 buwan ay medyo nag-iba na ang pananaw ko. Consistent din naman sa ipinapakitang intensyon si Luis. Wala pa ring taking advantage na nangyayari. Palagi niyang hinihingi ang consent ko sa mga ginagawa niya at na-appreciate ko naman talaga yon. Kung ibang babae po siguro o ang nasa kalagayan ko ng time na yon, ay mapapasana all na lang dahil na kay Luis na po ang hinahanap nilang princess treatment. Minsan ay nagigising na lamang ako na may nakapilang paper bag sa gilid ng kamang tinutulugan ko. Dahil naipamili na niya ako ng mga bag, sapatos at damit na hindi ko noon nabibili. Papa Dudut, sobrang smooth naman po ang lahat. Pero gumuho lahat ng expectations ko kay Luis nung hilingin niya na may mangyari na sa amin. At dahil hindi ko naman siya gusto ay hindi po ako pumayag. Nagdahilan na lamang ako na hindi ako papayag na mangyari yon nang hindi pa kami kasal. Nangako naman siyang pananagutan niya ako kung sakali. Pero buo na ang desisyon ko noon. Maswerte ako dahil nakumbinsi ko siya, Papa Dudut. Salamat, nakauwi rin. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Masakit pa ba ang ulo mo? Hindi na, pero medyo pagod pa ako sa biyahe. First time mo lang bang makapunta sa Baguio? Hindi naman, pero matagal na yung huling beses na nakapunta ako ron. Mga 2019 pa. Kaya pala parang nanibago ka sa biyahe. Buti nga mabilis lang biyahe natin eh. Hindi kagaya dati nung nag-commute lang kami. Marami pa tayong pwedeng pasyalan. Ako nang bahala mag-drive para sa'yo. Sabihin mo lang kung saan mo gusto. Sa susunod na lang. Saan ba yung gusto mong puntahan natin sa susunod para mapagandaan ko? Saka na natin isipin yun kapag matutuloy na talaga. Kasi nga diba, the more na pinaplano, the more na hindi natutuloy. Naniniwala ka rin pala ron? Bakit? Kala mo ba matatanda lang ang naniniwala? Ibig kong sabihin, yung mga may edad na. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako na-offend sa ganyan. Lahat naman kasi ng tao, nadadagdagan talaga yung edad taon-taon.
Tsaka hindi ko naman ikinahihiya yung edad ko. Pasensya ka na. Minsan kasi wala ring preno tong bibig ko eh. Nga pala, marunong ka ba mag-drive? Hindi. Wala naman kaming sasakyan kaya wala rin akong pagpapraktisan kung sakali. Gusto mo bang turuan kita? Mahirap akong turuan, baka maubos lang pasensya mo. Hindi mo pa ba nasusubukan yung pasensya ko? Nasubukan na, pero iba pa rin pagdating sa driving lessons. Slow learner kasi ako kaya baka maubusan ka ng pasensya. Hindi mo kailangang alalahanin yon. Magtsatsagaan kitang turuan mag-drive. Sige, gawin natin kung kailan ka free. Gawin natin kung kailan mo gusto. Lagi naman ako may oras para sa'yo. Salamat. Siguro sa Sabado na lang. Sa Sunday kasi sisimba kami ni Mama. Hindi ba ako pwedeng sumama sa inyo? Lagi naman tayong magkasama Pwede bang ibigay ko naman yung araw na yun para sa pamilya ko? Wala namang problema sa akin. Pasensya ka na kung parang inilalayo na kita sa pamilya mo. Wag mo nang isipin yun. Gusto ko lang talaga silang makasama. Ayoko rin kasi na masakal ka sa akin. Alam mo, sa totoo lang, okay ka naman talaga. Kaso nga lang, may pero. Oo, at hindi ko nasasabihin yon. Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tanggap yung edad ko? Pwede bang wag muna nating pag-usapan to? Pero girlfriend na kita. Kaya nga, hindi ka pa ba masaya ron? Masaya pero pakiramdam ko kasi parang hindi mo pa ako tanggap bilang boyfriend mo. Hindi ka naman siguro manhid, no? Alam mo naman siguro na si Mama lang yung may gusto na makipagrelasyon ako sa'yo. Pero di ba, medyo nagiging okay ka na rin naman na magkasama tayo nitong nakaraan? Kasi sinusubukan ko. Pero hindi ibig sabihin nun nagugustuhan na kita. Magkaiba kasi yung sinusubukan pa lang sa nagugustuhan, okay? Ay, okay. Naiintindihan ko. Kung may choice ka lang siguro na kung mawala sa relasyong to, matagal mo nang ginawa. Ganun na nga. Ay, magiging honest ako sa'yo, Luis, ha? Malaki na utang na loob sa'yo ng mga magulang ko, kaya nakikisama ka na lang sa akin bilang kabayaran sa mga yon, tama ba? Oo. Kaya hanggat may utang na loob kami sa'yo, makakasama mo pa rin ako. Paano kung hilingin kong kapalit sa lahat ng mga naitulong ko sa pamilya mo, yung may mangyari sa atin? Papayag ka ba? Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. At mas lalong hindi ko gagamitin yung pera ko para makuha ko yung gusto ko. Papadudot para na naman akong sinampal ng kabutihan ni Luis noong time na yon. Nakokonsensya na naman ako at nararamdaman ko rin na nasasaktan siya sa mga sinasabi ko. Pero para sa akin ay mas okay nang alam niya ang katotohanan kaysa umasa siya sa wala. Isa pa iniisip ko pa lang na makikipagtsurvahan ako sa kanya ay kinikilabutan ako. Feeling ko kasi ay gagawin ko yon sa tatay ko mismo. Sorry kung may ma-offend man ako. Pero ganun po talaga ang nararamdaman ko ng time na yon. Sa kamaikling panahon pa lamang naman kaming nagkakasama para maging ganun ako kakomportable sa kanya. Nang ikwento ko kay Mama ang tungkol doon ay inudyukan niya ako na pagbigyan na lamang si Luis sa mga gusto nito. Dahil na naman sa utang na loob. Sa lahat ng hiniling sa akin ni Mama ay doon ko lang siya hindi na pagbigyan. Ipinaglaban ko sa kanya ang katawan ko dahil desisyon ko naman talaga dapat yon at hindi na kung sino man, kahit pa mismo yung nanay ko. Kaya naman kahit nagpatuloy pa rin ang relasyon namin ni Luis ay nilinaw ko ang limitation naming dalawa. Nang maglabas naman ako ng saloobin sa tatay ko ay sinuportahan niya ang desisyon ko na hindi magpagamit sa amo niya. Labag sa kalooban niya ang ginagawa ni Mama at kung kaya lang daw ulit niyang magtrabaho ay hindi sana malalagay sa ganong sitwasyon ang anak niya. Papadudot madalas silang mag-away ni Mama tungkol sa relasyon namin ni Luis. Pero sa huli ay mas nangingibabaw pa rin ang kagustuhan ng nanay ko dahil wala pa talagang magawa si Papa. Hanggang sa umabot na nga ako sa puntong pumayag na lamang sa gusto ni Mama matapos niya akong bantaan na siya na lamang ang hahanap ng lalaking mahuhut-hutan niya para matakasan na rin ang problema niya sa tatay ko. Alam ko po noon na kayang-kayang gawin ni Mama ang bagay na yon.
Kaya natakot ako na mas lalo pang masaktan si Papa. Parang hindi po kaya ng puso ko na makitang iiwanan siya ng nanay ko sa ganon ka-helpless na sitwasyon, Papa Dudut. Ma, O anak, buti naman nakadalaw ka pa rito. Hindi mo ba kasama si Luis? dinaan lang ako ma, umalis din siya kagad. Babiyahe pa kasi pa Manila. Ay nako, baka mamaya may iba pang babaeng kinikita yun ha? Kung ako sa'yo, akitin mo siya ng akitin hanggang sa hindi ka na niya kayang iwanan. Yan pa rin ba iniisip mo hanggang ngayon ma? Halos ipamigay mo na nga ako kay Luis eh. Hindi pamigay yon, bayad ka. Sa laki na naitulong sa atin ni Luis, kulang pa yung katawan mo bilang kabayaran eh. Pinag-aaral niyo pa ako kung ganito lang din naman pala kahihinatnan ko. Medyo sosyal lang ako ng konti dun sa mga babaeng bayaran eh. Pero kung iisipin, wala na akong may pagmamalaki ma. Hindi mo man lang ba naisip kung gaano kahirap para sa akin na isuko yung pagkabirhen ko sa isang lalaking parang tatay ko na? Ay nako, wag na tayong magtalo. Narinig ko na yan sa'yo noon eh, kaya hindi mo na kailangan pang ulitin ngayon. Isipin mo na lang na dahil sa ginagawa mong yan, maayos na ang buhay namin ng papa mo. Naaalagaan ko siya ng maayos dito. At saka, tingnan mo itong bahay natin. Ang laki ng ipinagbago. Nakakatuwang tingnan, hindi ba? Ikaw lang naman yung natutuwa ma. May mga dala nga pala akong biskwit at gatas para kay Papa. Ilapag mo na lang muna dyan sa sahig. Mamaya ko na iaayos sa storage box natin. Tatapusin ko lang itong tinatahi kong shorts ng papa mo. Ang laki na kasi ng butas eh. Ay teka, kumain ka na ba? Kumain na ako kanina ma. O kumusta naman kayo ni Luis? Itatanong niyo pa talaga? Ano bang masama ron? Ako dapat yung kinukumusta niyo. Inaalam niyo rin sana kung okay pa ako. Bakit ka ba nagkakaganyan anak? Masyado ka naman yata nagiging madrama. Ma, 2 buwan na akong di nireregla. O baka naman kasi anemic ka. Puyat ka pa yata ng puyat eh. Hindi to dahil sa puyat. Normal yung blood pressure ko. Uy, anong gusto mong sabihin? Buntis ka? Hindi pa ako sigurado pero malaki yung posibilidad, ma. Hindi ko alam yung gagawin ko. Paano kung nabuntis nga ako ni Luis? Sabihin mo sa kanya. Pananagutan ka naman niya eh. Kayang-kaya ka niyang suportahan. Baka nga pakasalan ka pa. At kapag nangyari yon, nako, lahat ng ari-arian niya magiging sayo na rin. Yan kasi hirap sa'yo, May. Puro na lang yung mapapala nyo kay Luis yung iniisip nyo. Nakalimutan mo na yatang anak mo pa rin ako. Ay, tigilan mo na nga yung kadramahan mo. Ano ka ba? Ngayon ka palang nakakapagbayad ng utang na loob mo sa amin ng tatay mo? Umaangal ka na? Kaya ka nga pinagtapos ng pag-aaral kasi ikaw na yung bahala sa pagtanda namin. Kung gagawin nyo lang naman pala akong retirement plan, sana hindi nyo na lang ako hinayaang mabuo. Sus! Baka naman nagpapaligaw ka na sa iba kaya atat na atat ka na makakawala kay Luis. Kung may manliligaw man ako, baka nakipagtana na lang ako sa kanya. Ha! Subukan mong gawin yon. Talagang malilintikan ka sa akin. Papa Dudut, hindi rin ako nagtagal noon sa bahay. Matapos kong kumustahin ang kalagayan ni Papa ay umalis na rin ako kaagad para maiwasan ang pakikipagtalo kay Mama. Pinuntahan ko na lamang ang mga kaibigan ko. Nag-inuman kami at nagbanding hanggang gabi. Nabanggit noon ang kaibigan ko na sumasali sila sa mga pageant at nagpa-part-time din sa modeling. Sa kagustuhan ko na makawala kay Luis ay sumama ako sa kanila. May handler naman kami at tinutulungan din ako ng mga kaibigan ko kaya hindi ako masyadong nahirapan. Pero bago ko pa ginawa ang racket na yon, nagpa-check up muna ako para masiguradong hindi ako buntis. Magandang balita naman na hindi ako nabuntis. Pero doon ko rin nalaman na may PCOS pala ko. Hindi ko sinabi kay Luis ang tungkol doon. Napadalas na rin kasi ang hindi namin pagkikita mula nang mabisi ako sa racket ko. Pero ang totoo ay unti-unti ko na siyang nilalayuan para maging madali na lang sa akin na tapusin ang relasyon namin. Sa pagsisimula ko sa modeling ay nakilala ko naman ang isang professional photographer.
Siya si Marco. At habang tumatagal na magkatrabaho kami, Papa Dudut, ay aaminin ko sa inyo na unti-unti na rin nagiging malapit kami sa isa't isa ng mga panahong yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mula nang makilala ko si Marco ay hindi na kami nakakapag-date ni Luis. Lagi kong dinadahilan sa kanya na may lakad ako o may aasikasuhin ako para sa modeling. Naunawaan naman niya ako. Pero hindi ang nanay ko. Noong bumisita kasi si Luis sa bahay namin ay hindi niya ako kasama. Tinanong siya ni Mama kung nasaan ako at noong sinabi ni Luis na busy ako sa bago kong racket ay bigla na naman siyang bumulusok sa galit. Sinasayang ko lang daw ang oras ko sa mga putyo-putyong pageant at modeling na hindi naman magpapayaman sa akin. Ilang beses na niya akong tinawagan na puro paninermon lang ang ginagawa niya. Kaya yung mga sumunod niyang tawag ay hindi ko na sinasagot. Nagpatuloy ang pagsuporta ni Luis sa pamilya ko sa kabila ng pambabaliwala ko sa kanya. Gusto ko man siyang sabihan na itigil na niya yon, ay hindi rin naman ganong kadali. Umabot pa nga siya noon sa punto na inaaya na niya akong magpakasal. Nagulat ako sa gustong mangyari ni Luis. Masyado kasi siyang mabilis. At dahil alam ko na pangungunahan na naman ako ni Mama sa pagdedesisyon, ay inunahan ko na siya. Naglayas ako, Papa Dudut. Hindi ako tumuloy sa mga kaibigan ko dahil baka matunton ako ng nanay ko. Nakakahiyaman pero kinapalang ko na lamang ang mukha ko na makituloy sa bahay ni Marco. Kasama niya naman doon ang kapatid niyang babae at kilala na rin ako nito. Sa halos isang buwan na magkasama kami sa isang bubong ay nagkaaminan kami sa tunay na nararamdaman namin para sa isa't isa, Papa Dudut. Buhay ka pa pala. Bakit ngayon mo lang naisipang magparamdam, ha? Nasaan ka ba? Ma, pwede bang kumalma ka muna? Paano kung kakalma? Bigla ka na lang nawala na parang bula. Tinakasa mo pa si Sir Luis. Hindi po ako tumawag sa inyo para lang makipagtalo o makipagsagutan. Gusto ko lang kamustahin yung kalagayan ni Papa. Kung gusto mong malaman yung kalagayan niya, abay umuwi ka rito. Ma naman! Pati ba naman pangungumusta kay Papa, ipagkakait niyo pa sa akin? Magkakaroon ka lang ulit ng balita sa papa mo kung babalik ka kay Sir Luis. Hindi ko gusto si Luis. Sinubukan ko naman eh. Sinubukan ko siyang pakisamahan gaya ng gusto niyo. Pumayag pa nga ako na may mangyari sa amin, di ba? Pero hindi ko na kaya. Sukang-suka na ako. Habang tumatagal na kasama ko siya, nandidiri na rin ako sa sarili ko. Kaya please naman, Ma. Huwag mo na akong piliting bumalik pa sa kanya. Hindi pwede. Kapag naghiwalay kayo, matitigil na ang suporta niya sa amin ng papa mo. Nagtatrabaho naman ako, di ba? Di pa ba sapat yun, Ma? O tapos ano? Putyo-putyo lang yung kinikita mo. Ha? Hindi mo yan may pagmamalaki sa akin, kaya bumalik ka na rito. Ayoko na. Hindi na ako babalik kay Luis. Masyado na siyang matanda para sa akin. May iba na akong gusto. Ano? May iba na akong gusto, Ma. At magkasama na kami ngayon. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Monet? Ha? Iwala mo yung lalaking yan. Hindi siya makakatulong sa pamilya natin. Malaki na yung naitulong ko sa inyo. Sobra-sobra pa nga eh. Kaya sana makontento na lang kayo ron. Hindi ko naman kayo papabayaan eh. Magpapadala pa rin ako ng pera. Pero please lang. Huwag na kayong maghangad ng sobra-sobra kasi maliit pa lang yung kaya kong ibigay ngayon. Tigilan mo na nga yung kahibangan mo. Wala kang mararating sa buhay kung ipipilit mo yung gusto mo. Gusto ko lang naman magkaroon ng kalayaan na pumili ng lalaking makakasama ko, Ma. Hindi po ba pwedeng ibigay nyo na lang to sa akin? Okay na yung bahay natin. Yung gamot ni Papa, kaya ko na rin yung gastusan. Hindi pa po ba sapat yung meron kayo ngayon? Nagpapasalamat po ako na pinag-aaral niyo ako. Pero hindi ko naman alam na kalayaan ko pala yung kapalit nun.
pala siya sa inyo kasi alam ko na yung gagawin niyo, Ma. Iharap mo sa amin yung lalaking yan. Huwag mo nga hayaang mabuntis ka niyan bago mo siya iharap sa amin ng papa mo. Sana nga po. Sana nga mabuntis na lang niya ako para hindi niyo na ako ipilit sa Luis na yon. Hoy, Monet! Kung may natitira ka pang respeto sa amin bilang mga magulang mo, umuwi ka rito at iharap mo sa amin yung lalaking kinakasama mo. Papadudot wala akong pinagsisihan sa mga binitawan kong salita. Batid ko naman noon na nasaktan ko rin si mama sa mga nasabi ko pero yun na lamang talaga ang paraan ko noon para maunawaan niya ako. Ang pag-uusap namin yon ay hindi na nasundan sa loob ng isang buwan. Akala ko rin noon ay itatakwil na ako ng nanay ko kaya hindi na ako muli pang tumawag sa kanya para mangumusta. Naghanap na lamang ako ng kakilala na malapit doon sa amin para kumustahin ang kalagayan ni Papa. Noong nalaman ko na okay naman siya ay lumayas kahit lumayas ako ay nagkaroon ako ng kaunting pag-asa. Ipinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko hanggang sa maging runner-up ako sa isang pageant. Tungkol naman sa amin ni Marco, niligawan na po niya ako at nagkaroon kami ng relasyon. Hindi ako noon nakipag-usap kay Luis. Hindi rin ako nakipaghiwalay sa kanya dahil akala ko ay malinaw ng ayoko na sa kanya noong lumayo ako. Hindi na rin naman niya ako tinawagan o minessage man lang. Nahihiya ako noon kay Luis kaya hindi ko na rin talaga alam kung paano ko siya kakausapin. Mga 2 buwan lang mula nang maging kami ni Marco ay napansin ko na may kakaiba sa ikinikilos niya. Palagi siyang may ka-chat at lumalayo rin sa akin kapag may kausap sa cellphone niya. Kaya naman mas lalo akong naghinala. Kahit nakatira kami sa isang bubong ay bibihira na rin kaming magkita mula noong hindi na kami magkasama sa trabaho. Hanggang isang araw, naisipan kong buksan ang cellphone ni Marco at doon ko na nga po nalaman na may girlfriend na pala siya bago pa naging kami. Nagkaroon kami ng komprontasyon. Matapos yun ay umalis na ako sa bahay niya. Kaya ko naman sanang mangupahan noong time na yon pero bumalik ako sa mga magulang ko dahil nami-miss ko na rin po sila, Papa Dudut. Mabuti naman at naisipan mo pa bumalik. Kala ko kinalimutan mo na kami ng papa mo Hindi ko naman po yun gagawin sa inyo ni Papa. Hindi lang tayo nagkaintindihan nun sa pakikipagrelasyon ko kay Luis. Pero sana hanggang doon na lang yung samaan natin ang loob, Ma. Aaminin ko, anak. Nasaktan ako nung sinabi mo na sasama ka sa boyfriend mo. Pakiramdam ko kasi noon, wala ka na talagang pakialam sa amin ng papa mo. Sumama lang naman po loob ko sa'yo, Ma. Parang pinaparamdam nyo kasi sa akin noon na wala akong kalayaan. Na kayo lang yung masusunod palagi. Ayaw mo na ba talaga kay Sir Luis? Hindi ko naman po siya nagustuhan kahit nung simula pa lang. Galing siya rito nung nakaraang linggo. Akala niya kasi nandito ka Pumupunta pa rin pala siya dito? Oo. At saka, alam mo ba, tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong niya sa amin ng papa mo. Nagkakausap pa ba kayo? Hindi na po, Ma. Hindi mo man lang ba siya sinabihan na may bago ka ng boyfriend? Hindi ko na po nasabi sa kanya. Nahihiya na rin kasi ako kaya hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin. Paano kung kausapin ka niya at makipagbalikan pa siya sa'yo? Papayag ka ba? Tungkol po dyan, mukhang kailangan talaga namin mag-usap. Bakit? Wala na ba kayo nung bago mong boyfriend? Niloko niya ako, Ma. May girlfriend na pala siya bago pa naging kami pero hindi man lang niya sinabi sa akin. Tumira kami sa isang bubong, Ma. Ang daming pagkakataon para sabihin niya yun sa akin pero hindi niya ginawa. Gusto niya yata akong gawing kabit. Kapal ng mukha niya. Ay, kung hindi ka sana umalis, mas maayos sana yung sitwasyon mo ngayon. Pero anak, alam kong hindi mo talaga gusto si Sir Luis. Pero kung titingnan mo, edad lang naman yung humahadlang sa inyo
Nakakahiyamang sabihin pero parang gusto ko nang lunukin yung mga sinabi ko noon, Ma. Ibang-iba si Luis kay Marco. Hindi niya ako kayang saktan kahit isang beses. Hindi niya ako sinusumbatan sa mga naitulong niya sa pamilya natin. Kahit na nararamdaman niyang napipilitan lang ako sa relasyon namin. Hindi niya rin ako hinabol at kinumpronta nung lumayo ako sa inyo. Eh anak, hindi na kita pipilitin na makipagrelasyon kay Sir Luis. Pero kung gusto mong bumalik sa kanya, ay ikaw ang bahala. Ay nako, pasensya ka na nga pala kung ginamit kita para makatikim ng kaunting ginhawa. Napakalaki na kasalanan ko sa iyo, anak. Sa tagal mong nawala, miss na miss ka namin ng papa mo. Nag-usap na kaming dalawa tsaka nagkasundo na kami na kapag bumalik ka rito, palalayain na kita. Kaya lahat ng gusto mong gawin, anak, magagawa mo na. Kung ayaw mo na talagang bumalik kay Sir Luis, ako nang bahalang kumausap sa kanya. Kung kinakailangang ibalik namin lahat ng naibigay niya, gagawin namin yun ng papa mo. Salamat po, Ma. Pero hayaan niyo na muna po ako na makausap si Luis. Mukhang may bisita yata tayo Ay, anak, si Sir Luis, Alam ba niya na nandito ako, Ma? Hindi. Hindi ko naman siya sinabihan Magandang umaga, Ludi. Oh, Munet. Nandito ka na pala. Kakauwi ko lang kahapon. Maiwan ko na muna kayong dalawa Mag-aasikaso lang ako ng lulutuin mamaya para sa tanghalian natin. Sige po, Ma. Tagal mo ring nawala Balita ko, nag-runner-up ka sa pageant. Lalo kang gumanda ngayon. Salamat. Nga pala, gusto talaga sana kitang makausap. Tungkol saan? Sa pag-alis ko, sa pangiiwan ko sa'yo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nagkaroon kasi ako ng boyfriend nung umalis ako. Nagsama kami. Doon ako tumira sa bahay niya, pero nalaman ko na may girlfriend na pala siya bago pa naging kami. Kaya ayun, iniwan ko siya. Nagka-boyfriend ka na pala ng bago. Mas bata ba siya? Kaedad ko lang. Kung ganun, wala na pala talaga akong pag-asa kung ganun yung edad na gusto mo. Papadudot na awa ako kay Luis nang sabihin niya yon. Pero bago pa tuluyang gumuho ang pag-asa niya ay sinabi ko sa kanya yung totoo kong saloobin. Naging totoo ako sa nararamdaman ko at sinabi ko na hanggang sa pagkakataong yon ay wala pa rin akong espesyal na nararamdaman para sa kanya. Luckily ay tinanggap ako ni Luis at sa pagkakataong yon ay mas nag-work na ang relationship namin. Ikinasal kami matapos ang 1 taong relasyon namin. Kinalimutan ko na noon si Marco, isa pa ay wala na rin talaga kaming komunikasyon mula nang bumalik ako kina mama at papa. Sa ngayon, papadudot ay masasabi ko na sobrang saya ng love life ko kahit na malaki ang agwat ng edad namin ng boyfriend ko at ngayon ay asawa ko. Pregi na rin po ako sa first baby namin ni Luis. Wala akong masabi sa kanya dahil consistent talaga siya mula noong mag-boyfriend pa lamang kami hanggang sa maging asawa ko na siya. Sa sobrang bait nga po niya ay ginagalit ko na lang siya minsan para makita ko naman siyang magsungit. Dahil hindi na ako nakapagtrabaho ay tinuruan na lamang ako ng asawa ko kung paano ang magnegosyo. Mas malaki pa raw kasi ang chance na umasenso ako roon kesa sa pagtatrabaho. Hindi ko pa masasabi na mahusay na ako dahil kasi simula ko pa lamang pero malaki talaga ang pasasalamat ko sa asawa ko dahil matyaga niya akong tinuturuan base sa experience niya sa pagnenegosyo. Kahit minsan ay hindi niya pinaparamdam na mas mataas siya sa akin o mas matanda siya kaya siya dapat ang masunod. Palagi niyang kinoconsider ang opinion ko sa mga bagay-bagay na parang magkaedad lamang kami. Yung mga katangian niyang yon papadudot ang nagustuhan ko sa kanya kaya hanggang ngayon ay matibay pa rin ang pagsasama naming dalawa. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ay naka-inspire po ako sa mga nakikinig ngayon.
Maraming salamat Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Lagi kayong number 1 sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Munet.